thin. We are not, we don't have thick hair. Guys, dito ako auntie, guys, pag-update ako sa kanya. Mamaya na ako mag-mic. Kulay tayo. Kasi, mainit. Dinala ko na yung kulay ko. Mga nagtatanong dyan. So, magandang hapon. Maulan ngayon. And happy Wednesday. Pagupit tayo, guys. Paganda tayo. Kasi matagal din na hindi ako nakapagpagupit. Sabi niya, auntie, bakit daw manipis yung buhok ko? Before daw hindi ganito yung hair ko. Ngayon iba na. Ayan guys, paganda tayo. Kasi ang buhok ko, dito, pakat ko. Tapos nagpabangs ako. Kasi yung mga friendship natin nasasabi, manipis na lalo. Mga buhok ko guys. Yeah. Kakat mo na ni auntie. How's business, auntie? Okay. Not too much. All going to this to abroad. What? What they do abroad? Study or working? Working, study. Mga customer niya pala. Nasa abroad daw. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Feeling ko yung kasama ko magburao sa akin. Ano yung aking asawa, grabe yung pasensya. Pero pag ako, wala ako pasensya na gano'n. A few moments later. So guys, tapos na tingnan yung kulay ng buhok. After 3 days, magbabago pa naman ito. So, pero maganda yung kulay. Gusto ko yung kulay. Kaya nag-bangs tayo. Diba? So, see you na lang sa bahay guys. Ayusin ko to sa bahay. Parang divisoria din pala ito guys ang inaano namin, no? Daming tao sa area na to. Ayan. Kasi dami rin nagbibenta dito. Ayan. Traffic dito banda. Skip na mga damit ng mga bata. Guys, kain muna kami dahil nagutom kami ni Dipa. What you will eat? The same thing. Yeah. What you will eat? Suputi? Panumaling kakainin natin. Teka lang guys, check kami kung nandito si Indira. Sasabihin Indira, Bawjo, nag-check pa tayo. Alam naman natin kung anong kakainin natin. Hala, parang naano ako. Yung leg ko. May leg. Yung buhok ko guys, after 3 days, mag-iiba pa to. Mahangin kasi kanina, kaya hayaan nyo na kasi galing ako sa labas. Babaguhin ko rin naman ito. Pero yung kulay niya, maganda siya guys. Maganda ang kulay ng aking buhok. Pero sa Dipak, parang hindi niya type ng buhok ko. Hayaan natin siya. Basta ako masaya ako. Ayan, at least nagpabangs tayo. Kain lang ako sausage guys. Tsaka inom ako soft drinks. Parang sumakit yung paa ko. Guys, ito yung hemp ito. Pero pag ginanyan mo daw yung hemp, sabi ni Dipak, magiging marijuana daw ito. But this one, I think it's already marijuana. They're just different. but they are family. Yeah. So dapat pag ginanyan, magiging marijuana na ito, hindi na daw hemp. Pero niluluto nila ito. Parang curry ata. What do you want? Ayan. Okay, wait, we will see. First, kain muna kami guys kasi nagugutom. Saan ang mobile ko? Tinakita nyo guys, ganyan daw sila magtanim dito. Pag parang may kahati, nakalabasan marijuana. Ayun pala, mamaya ako na ikwento sa inyo guys. Yung patungkol kay auntie.
But they are cooking that one. Tarkari. Thank you, Day. Kere mala ugar din na. Kere Nagiba ang ating itsura, nagiba ang ating aura. Kasi mahaba yung buhok natin itim kahit pa paano. Eh, nagpabangs tayo. Suggest ito ni ate kasi magpabangs ka, tago mo yung noo mo. Matagal ko na actually gusto magpabangs. Kahit yung kaibigan ko, sinasabihan niya ko, magpabangs ka. Ayan, and ito palang damit na ito guys. Bigay ito ng aking matalik na kaibigan. Nasa Canada sila. Asawa niya rin na Nepali, ka-close din namin. Ka-close din ni Deepak. BFF din ni Deepak. Kami talaga yung magkakasama sa US. So Todd, thank you Todd. Gusto ko yung mga pinamimigay niya sa akin na mga damit. Marami na rin siyang naibigay sa akin guys. Kaya ayan. So, ganyan sila guys, yung parang pinaka-stem ng hemp. Binubutasan nila sa gitna. Tapos, lalagyan nila yung parang stick para maging marijuana siya. That is true? That is real? yeah. Hindi ka marijuana. That is hemp. Napainom na naman ako ng soft drinks. Guys, nandito na ako sa bahay. Nauna na ako sa kanila ni Deepak. Kasi nag-on pa ako ng... And, ayun, dito lang naman kami kumain. Malapit lang. So, ayan na yung ating final look. Usually naman guys, pag nagkukulay tayo ng buhok, after 3 days, nag-ano siya, nag-iiba yung kulay niya guys. And hindi naman yan permanent na ganyan talaga siya. Kasi nga bago pa lang, syempre medyo bright. And after mga ilang araw, again, mag-ano yan siya guys, mag-iiba yung kulay. Ayan, nag-bangs tayo kahit konti para mag-iba yung look natin. Naninibago sa akin si Deepak, naninibago din si Johan, pero hindi nila gusto yung buhok ko. Pero sabi ko, okay lang dahil ako nagustuhan ko and gusto ko yung kulay. Gusto ko talaga yung kulay ng hair ko guys. And then, ayun, at sabi ko naman kay Johan, ayaw ni Johan yung buhok ko, naninibago siguro. Tapos sabi ko sa kanya, don't worry anak, kasi after 3 days, mag-iiba yan ang kulay na yan. Sabi niya, you look like a Barbie, mama. Natatawa talaga ako sa anak ko. But anyway guys, okay na yan. At least comfortable naman ako sa buhok ko since mainit. Ngayon, may isasabihin ako sa inyo. Actually, yon si auntie, pangalawang asawa yan siya guys. And of course, sa ngayon kasi ang pinagdadaanan nila, si uncle kasi nasa kulungan ngayon. So, si uncle, pero after 3 months po, makakalabas na po si uncle. Kasi nagkaroon nga sila ng problem, diba, sa una niyang asawa guys. So, nagkasukaso yan sila. Gawa nga na, syempre, ay noon sa tinatago-tago pa niya yung kanyang relasyon niyan kay auntie. So, hanggang sa nadadakip-dakip silang dalawa and nag-ano na rin sila, na pang-abot na rin sila sa pulis o sa kulungan, yung ganon, pinakulong sila, tapos saglit lang naman yon, tapos hanggat sa parang, ano kasi, etong si uncle, parang gusto niya nang kumawala sa una niyang asawa, pero ayaw pumayag ng unang asawa, yung ganon ba. So, to make the long story short na lang guys, kasi nga mahaba yung kwento ng ano nila, ng buhay nila, which is alam ko yan, dahil kinuwento na sa akin ni auntie, yung asawa ni Uncle Chef, kasi sister-in-law yan talaga sila guys. So kinuwento yan sa akin lahat ni auntie, lahat-lahat from the beginning, kasi nga nagsimula na noon nung namatay yung second child nila daw guys. Kaya ayun, parang doon na parang nag-iba daw ugali ni Uncle na ganito, ganyan. Tapos hanggang sa nakilala niya yung bago niyang asawa, si auntie. Tapos ayun, gusto nang kumawala kasi nga may divorce naman sila dito, 'di ba? Pero yung unang asawa hindi siya. So yun, tapos parang inakusan niya si uncle, and naibigay naman noon yung property, may property kasi si uncle, na ibigay naman sa kanya yung half na property, pero parang hindi ko alam bakit ayaw niya pa rin pumayag ng mag-divorce sila. Pero hindi rin natin maano, no, kasi syempre unang asawa siya, baka nasaktan talaga siya, and syempre malaki ang habol niya dyan dahil siya yung
And ayun, nakulong yan si Uncle, gawa nga ng ngayon lang talaga lumabas yung parang noon ay yung inakusa sa kanya ng una niyang asawa na si Auntie. So ngayon lang parang lumabas na yung resulta na kailangan niya pagbayaran, yung ganito, ganyan, ganyan. So since hindi niya mabayaran or hindi niya magampanan ang mga yon, mamili siya, makukulong siya, or magbabayad siya. So, ang pinili ni Uncle, nag-surrender siya, nagpakulong siya ng sarili niya. So, nag-surrender siya para mabaliwala yon ang mga pagkukulang niya, or para hindi na siya magbayad kasi wala man siyang ibabayad dahil hindi man maganda yung buhay niya ba, yung ganon. Kasalanan nga lang niya, guys, is parang pumasok pa siya sa isang relasyon kasi gusto niya lang nga humiwalay sa una niyang asawa, hindi natin alam. Pero kaso lang, syempre wala siyang magagawa kasi ayaw pumirma ng una niyang asawa, which is hanggang ngayon talagang nasa pamilya pa rin. And basta magulo, guys. So kaya ayun, nung lumabas na yung resulta, medyo matagal-tagal, grabe. So, kaya ayan, baka yung una niyang asawa, hindi na rin gusto ang ganyan, kasi syempre medyo may mga edad-edad na sila, pero hindi pa rin sila nakikibuan. Nakita nyo na yun sa vlog ko, guys, pinakita ko na yun sa inyo. So, ayun, siya na mismo nag-surrender, and kailangan niyang, kailangan niyang makulong ng 1 taon, which is matagal na yan, guys, siya nakulong. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. And ayun, ngayon ko lang sasabihin kasi syempre palabas na siya after 3 months. Kanina nga, tumawag siya, nandun kami, tumawag siya kasi pwede pala siya tumawag every after 3 days. And okay naman siya, guys, sa kulungan kasi syempre hindi naman yung kasalanan niya na nakaano siya or ano, 'di ba? Parang nandoon lang siya para bayaran niya lang talaga. Kailangan niya lang tapusin yung 1 year. May ganun kasi dito sa kanila. Hindi ko actually alam ang tawag dun, guys. Basta, ayun, siya yung nag-surrender talaga. At siya yung ng sarili niya na magpakulong siya ng 1 taon. Kasi hindi niya daw nga mababayaran yan kung ano man ang nakalagay sa kanyang mga parusa. So, instead, para matapos na, sige, tiisin ko, magpapakulong ako 1 taon. 1 taon lang naman. So, ayan, makakalabas na siya. Inaayos na ngayon yung mga papers niya. Nag-usap nga sila kanina, hindi pa. And so far, so good, okay naman siya. Pero hindi ko alam, after niyan, kung ano ang mangyayari. Basta, ayun, yun lang. Kaya nga sila, sabi nga nila, bakit ayaw pa pumayag ng unang asawa na para matapos na. Total, dyan lang din naman sila pupunta at ayaw na kasi daw talaga ni Uncle. Pero yung hiling naman sa side ni Uncle is sa babae, sa unang asawa, mag-divorce na lang para clear, para tapos na. Pero ayaw daw ng unang asawa. Wala tayong magagawa. Kasi syempre, di ba, hindi man tayo sa lugar niya. So, yun, guys, ang istorya at kung bakit nakulong si Uncle nang dahil sa kanyang pagkakaroon ng pangalawang asawa na hindi mo na niya sinettled ang unang issue sa unang asawa. So, kaya ayun, malaki talaga ang habol. Kung sa akin man siguro, kaya nagtitinginan kami ni Deepak. Kung sa akin talaga, syempre Pilipina tayo, hindi tayo papayag. Pero kasi sa Hindu, hindi ko lang alam, pero allowed sa kanila. Kasi na-witness ko sa pamilya, sa side ni Daddy yun. Kasi sa side ni Daddy yun kahit nga yung kuya ni Deepak o si Deepak nagsasabi na hindi ka namin na mahandol yung isa, kukuha pa kami ng isa. So nandito na sila. So ayun, guys, at kumain na ako french fries, kumain ako 2 sausage, and yun, and soft drinks. So i-end ko na yung vlog. Again, thank you so much, and ingat kayong lahat, and God bless us all. Ayuhan! Tinapon nyo na lang basta-basta ang Michael Kors ko. So, ayun, guys. So, ayun, guys, no? I-end ko na yung vlog. Thank you so much again. And God bless you all and I love you. I hope nagustuhan nyo rin yung buhok ko, guys. Don't worry, guys. Panandalian lang yung mga bangs-bangs ko. Bye-bye, guys. Ingat kayong lahat. Let's look up.